Magandang umaga po sa lahat. Salamat sa Panginoon. Salamat sa mga umawit sa umagang ito. Salamat doon sa ating MC. At sa lahat ng nagkaroon ng partisipasyon sa umagang ito, purihin ng Diyos sa kalakasan na ibigay sa inyo para magampanan yung tungkulin para sa Kanya. Naway, marapati ng Panginoon na maging karapat-dapat tayo doon sa paghayag sa umagang ito ng Kanyang salita. At yung aralin natin, kumbaga sa pangkaraniwan na lang. Kumbaga sa ibang pananalita, hindi naman gaano napakahirap na lang. Kaya lang minsan, mahirap din intindihin. Di ba? Okay, nice kong basahin yung ating pag-aaral ngayon. Dito sa unang Pedro, sa chapter 2, ang mga talata ay mula 6, sabi, ganito ang pagkakasaad dyan. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito, aking ilalagay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo, hirang, mahalaga, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Sa inyo nga nangananampalataya, siya ay mahalaga, datapat sa hindi nangananampalataya. Ang batong tinakwil ng nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok at batong katitisuran at bato ng pambuwal. Purihin ng Diyos sa mga salitang ito. At nais din natin batiin yung lahat ng mga naka-online ngayon. Magandang umaga sa inyo. Nawa patuloy tayong pagkalooban ng Panginoon ng habag para sa mga bagay na pang-araw-araw pangailangan natin. Sapagkat yung panahon natin ngayon, hindi na katulad ng panahon ng una. Yung mga unang panahon pa, naalala ko yung sabi ng tatay ko. Pag pumupunta raw siya ng ilog noon, pag nagulog daw siya ng lambat noon, ang daming isda. Samantalang nung panahon na namin, ilang hulog bago makahulog ng isda, bago makahuli. Sabi, malaki na yung pinagbago. Ngayon sa pag-aaral natin, makikita natin dito, sabi ng Panginoon, na inilagay niya sa Sion. Ano ba itong Sion? Sion, ito ay lugar ng Jerusalem o Huda. Kasi ang Jerusalem, sakop ng Huda yan. At itong Sion na to, ito yung bundok na kung saan dito inano ang ating Panginoong Kristo, nilagay. At dito rin siya sinasabi ng banal na kasulatan, sa Sion, ano ba yung pagkakasabi? Sa Sion magmumula ang, may pagkakasabi doon, sa Ayas. Nais ko basahin, hindi ko sa ulo. Sabi rito, yung 2:3 ng Isaias, at maraming bayan ay magsisiyaon at magsasabi, halina kayo at tayo magsiyaon sa bundok ng Panginoon, sa Diyos ng Diyos ni Jacob, at tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan at tayo magsisilakad sa kanyang mga landas, sapagkat mula sa Sion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. So, mayroon tayong makikitang ideya doon, kaisipan. Sa Sion, kasi dito galing ating Panginoong Kristo Di ba? Ay sabi dito, doon sa Sion, ilalagay daw ng Panginoon yung batong panulok doon na pangulo, hirang at mahalaga. May bakit kailangan maglagay ang Diyos ng batong panulok ng panahon na yon sa Sion? Ano ba ang kalagayan ng mga tao doon sa Sion? Kasi isa sa mga mababasa mong talata dito, sa chapter 28 ng Isaias, meron tayong mababasang ganito. Sa 14, kasi nung panahon na yun, pag binasa mo yun sa unahan nito, yung mga saserdote nito, nasira. Kumbaga sa nagpakalasing sila, dun sa alak. Wala silang ginagawa. Kaya yung utos ng Panginoon dito, utos, bilin at bilin, hindi nagagawa. Dahil sa ganung kalagayan na ginagawa nila. Kaya nga, pag binasa mo yan, sabi doon, gagamit ang Panginoon ng ibang wika na mangungusap doon sa bayang yon. Kaya sabi dito sa 14, kaya't iyong dinggin ang salita ng Panginoon. Ito, nagsalita ang Panginoon dito. Ninyong mga manduduwaging tao na nangagpupuno sa bayang ito na nasa Jerusalem. Tinawag ng Diyos, yung mga namumuno ng panahon na yon sa Jerusalem, mga manduduwaging tao. Anong salita yon, di ba? Pag manduduwagi, hindi maganda yon. Di ba? Tuloy natin.
Sapagkat inyong sinabi, ito yung sinabi ng mga taong yun, yung mga namumuno, tayo'y nakipagtipan sa kamatayan at sa Sheol ay nakipagkasundo tayo. Alam naman natin yung kung ano yun, no? Kamatayan at Sheol, alam natin yung kung ano yan. Doon sila nakipagkasundo. Sapagkat, sabi nito, pagka ang mahigpit na kasakunaan ay dumaan, hindi darating sa atin, sapagkat ating ginawang pinakakanlungan natin ang mga kabulaanan. At sa ilalim ng kasinungalingan ay nangagkubli tayo. Yun ang naging sandigan nila. Kumbaga sa ano, yung kasinungalingan, pandadahas. Yun yung ginawa nila. Kaya sabi sa 16, kaya't ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, narito, aking inilalagay sa Siyon na pinakapatibayan ang isang bato, isang batong subok, isang mahalagang batong panulok na may matibay na patibayan at ang naniniwala ay hindi magmamadali. Yan. Kaya, yun yung kadahilanan. Kasi kung titingnan natin, yung iglesia ng unang panahon, natumbay. Nawasak yun. Kung titingnan natin, naalala ko yung nabasa ko, na ang isang building o isang bahay, matutumba ito o guguho ito kapag nasira yung patibayan. Kapag nasira yung patibayan, guguho yan. Kahit sabi mo anong laki ng building na yan. So, ganun ang nangyari ng iglesia ng unang panahon. Yung patibayan na dapat na inaasahan ng Panginoon, itong mga saserdote, hindi sila naging tapat sa Panginoon. Hindi sila naging tapat. Ano ba yung dapat sa ano? Kasi, sa nangyari kasi sa kanila, inaasahan ng Panginoon, sila nang tatayo ng bahay, itong mga saserdote na to, sila ang dapat na magturo sa mga Israel. Sa kanila kasi sila kasi pinagkatiwalaan ng ating Panginoon para ipakilala yung kautusan niya. Pero sinira nila yung mga bagay na tipan na yan. Hindi naging mabuti. Kaya bumagsak yung bayang Israel na yan. Kaya kailangan magbigay ang Panginoon ng isang batong panulok na matibay. At ito'y inilagay niya, walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo. Yung batong panulok, iniisip ko, sabi ko, in-research ko ng konti, kasi hindi naman tayo mananayo ng bahay. Yung mga nagtatayo ng bahay, alam nila ito, yung batong panulok. Ito yung cornerstone o pangsulok na bato. Ito yung unang batong inilalagay. Kaya mapapansin ninyo, sa pagtatayo ng isang building o isang bahay, hindi nagsisimula sa gitna. Yung poste. Tapos, asyuntada ka rito, hindi ganun. Laging sa gilid. Doon nagsisimula yan. Doon, pag nagtayo ka ng bato doon, yun yung pundasyon. Sinasabi ng setting stone, foundation, at cornerstone. Batong panulok. Doon sa gilid yun. Mapapansin nyo yan, kapag halimbawa, tumingin kayo sa building, o kaya gaya sa Port Santiago, pag pumunta ka ng Port Santiago, doon sa isang parte niya, so may marabit sa gilid, may nakalagay doon yung history niya. Mababasa mo doon kung anong kailan tinayo ito, sino tayo nito. At doon sa kantong yon, yung pala yung cornerstone o yung batong panulok. Yun yung pinakamatibay na nagdadala doon sa buong building na yon. Doon mo makita, ito yung kailangang matibay ito. Kaya nga, pag sinasabi doon, kapag nasira yung patibayan, wala mangyayari. Pag sinasabi doon sa 11.3 ng awit, di ba? Kapag nasira ang patibayan, ano ang magagawa ng matuwid? 11.3 ng awit. Kaya kailangan yung patibayan matibay. Kaya yung patibayan na ginawa ng Diyos, kailangan itong si Kristo. Si Kristo ang kailangan ilagay niya. Kasi si Kristo, siya talaga yung batong panulok na sinasabi. Mahalaga, matibay. Di ba? Matibay na panulok ang ating Panginoong si Kristo. Na sinasabi sa pag-aaral natin, ang sino man sumampalataya sa Kanya, hindi mapapahiya. Katotohanan naman talaga, di ba? Pag sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, hindi naman talaga tayo mapapahiya sa mga bagay na ganyan. Naalala ko, itong Sion, nung unang panahon, kung tawagin pala ito, Jebus. Itong Jerusalem. 1910 ng hukom, mababasa mo yan. Yung, mapapansin ninyo, yung Jebus na yan, ang mga nananahan dyan, Jebuseo. At kung babasahin mo yung chapter 7 ng Deuteronomy, ang utos ng Panginoon sa mga taga-Israel, pag pumasok kayo sa lupain ito, mayroong 7 bansang malalaki kayong lulupigin at aariin ninyo.
At isa dyan yung Jebuseo. Itong Jebuseo na to, ang tawag noong unang panahon sa bayan na yan, Jebus. At dyan, sa ngayon, yan yung naging Jerusalem. Tinawag na Jerusalem ngayon yan. 1910. Bumabasa mo sa hukom. Yan yung Jerusalem ngayon. Kaya yan, mapapansin natin na doon sa bagay na yan, yung ginawang bato ng ating Panginoon Ama dito sa Sion, hindi na yung mga katulad nung ginawa ng Panginoon sa mga saserdot, sila kasi binigyan ng lisensya rito. Kaya lang, sabi nga sa ating pag-aaral ng mga nakaraan, hindi nila tinupad o sinira nila yung tipan na ibinigay sa kanila, binigay kay Levi. Sila yung sumira na yan. Itong batong ito, makikita natin, walang ibang unang bato o malaking bato, di ba? Walang iba ang ating Panginoon Diyos. Di ba? Sa 44 yata inang Isaiah yan, 44 something. Sinit lang natin. 44 Isaiah 8. Kayo'y huwag mga takot, magpangilabot man. Hindi ko baga ipinahayag sa iyo ng una at ipinakilala. At kayo ang aking mga saksi. May Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato, ku'y walang nakikilalang iba. Meron tayong mababasa rin dito sa ano nakasulat yun? Dito sa Genesis, sa chapter 49, verse 24, umpisa pa lang ito, noon pa lang ha. Ngunit ang kanyang busog ay nananahan sa kalakasan at pinalakas ang mga bisig ng kanyang mga kamay. Sa pamamagitan ng mga kamay ng makapangyarihan ni Jacob, yan, na siyang pinagmula ng pastor ang bato ng Israel. Walang ibang tinutukoy yung Ama, yung makapangyarihang Diyos. Kay Moses, binanggit din ng Moses yan, di ba? Dito rin sa Deuteronomy, sa chapter 32, verse 3. Yan ang pagkakasabi doon. Sapagkat aking iyahayag ang pangalan ng Panginoon, dakilain ninyo ang ating Diyos. Sapor, siya ang bato. Ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat ang lahat ng daan ay kahatulan, siyang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Kaya nga, walang ibang bato, kundi ang ating amang kataas-taasan. Siya yung malaking bato. Kaya ating Panginoong Jesucristo, bato rin naman. Ginawang batong panulok. Tayo naman, sinasabi ni Pedro, gaya ng batong buhay. Kailangan buhay tayo, hindi pwedeng patay na bato. Kailangan buhay. Sapagkat buhay ang ating Diyos, dapat buhay din tayo na nagpupuri sa Kanya. 2 Samuel chapter 22. Tama ba ito? 22. Okay. Verse 2. At kanyang sinabi, ito yung awit ng David. Sinabi niya, ang Panginooy aking malaking bato at aking katibayan at nagpagligtas sa akin sa makatuwid bagay akin. Ayan. Ang Diyos, aking malaking bato na sa Kanya ako'y mangangalong. Aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan. Aking matayog na muog at ampunan sa akin. Tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagligtas sa akin sa karahasan. Ayan. So, nandun. Yung bato na sinasabi na. Walang iba ang Ama at gayon din ang ating Panginoong Jesucristo. Yung sinasabi dito sa pag-aaral natin, itong batong ito ay mahalaga. Mahalaga ba ang ating Panginoong Jesucristo? Siyempre naman. Kung walang halaga ang ating Panginoong Jesucristo, bakit pa tayo nag-aaral dito? Di ba? Bakit pa tayo magpupuyat sa pagdalo? Mahalaga. Kasi bakit? Siya yung tubos ng ating mga kasalanan. Siya yung nagbigay sa atin ng karapatan para makabahagi tayo doon sa Ama, sa Kanyang kaharian. Kaya nga sinasabi sa pag-aaral natin, doon sa mga hindi sumasampalataya, walang halaga ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Walang halaga. Pero sa atin na sumasampalataya, siya yung mahalaga at hirang
para sa atin. Nabanggit kanina, sa mga nabanggit kanina, mga nagbahagi kanina, yung mga hindi mapapahiya, ano. Alam niyo ba, isang bagay na dapat taglay ng katangian natin, na hindi tayo mapahiya sa harap ng Panginoon. Bukod sa pagiging masipag natin sa gawain, sa pagdalo natin sa gawain, sa pagbabasa ng ating mga salita, ng kanyang mga salita, may higit pa na dapat tayong makita, na dapat gawin. Ano yun? Doon sa 119, tama yun. 119 verse 80 ng awit, meron kong mababasang ganito. Maging sakdal nawa ang aking puso sa iyong mga palatuntunan upang wag akong mapahiya. So kailangan, hindi lang tayo doon sa mga bagay na sinasalita natin, maging doon sa palatuntunan ng ating Panginoon, maging sa kanyang mga salita, ay dapat maging sakdal tayo. Kasi nga, gaya na sinasabi sa chapter 5 ng Matthew, ano sabi doon? 48, kayo nga'y magpaksakdal na gaya ng inyong ama na nasa kalangitan na sakdal. Kasi kapag sakdal, ito yung hindi mapapahiya sa harap ng ating Panginoon. 37:18 ang abit. Ano sabi doon? Sabi dito, nalalaman ng Panginoon ang kaarawan ng sakdal. Kaya pag sakdal ka, alam ng Panginoon yung buhay mo. Alam niya. At ang kanilang mana ay magiging sa magpakailanman. 19, hindi sila mga papahiya sa panahon ng kasamaan at sa mga kaarawan ng kagutom ay mga bubusog sila. Kaya napakahalaga na tayo ay maging sakdal sa harap ng ating Panginoon. Sapagkat hindi tayo papahiya pag dumating man yung mga bagay na kasamaan. Kung tatanggol tayo ng Panginoon. Kaya nga yung mga bagay na ginagawa natin mga kapatid, ito, gaya itong pag-aaral ng salita, pagdalo sa gawain, panalangin, way yan para maging sakdal tayo. Way yan para maging sakdal tayo. Kasi kung hindi naman natin pagsasanayan yan, hindi natin agad maabot yan. Nandiyan yung maraming pagsubok. Kaya nga sa pag-aaral natin may sinasabi rito na tuloy-tuloy ko lang sa inyong nangananampalataya, siya ay mahalaga dahil tunay naman, tatapwat sa hindi nananampalataya, ang batong itinakwil na nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok. Ayan. At batong katitsiran at bato na pangbuwal. Sino ba ito sinasabi itong mga nagsisipagtayo ng bahay na ito? Walang iba noong unang panahon kasi nagsisipagtayo ng bahay, itong mga saserdote. Sila talaga yung inutusan ng Panginoon para itayo yung iglesia, ipalaguin ang iglesia. Pero dahil nga doon sa hindi sila nakatupad, nakasunod doon sa sinira nila yung kautusan na ibigay sa kanila ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Moises, doon na sinasabi sa pag-aaral na chapter 22 ng Matthew, verse, ganito yung sinabi ng Panginoon sa 21:43 ng Matthew. Ganito yung sinabi ng Panginoon sa kanila. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Hindi nila matanggap yung salitang ito. Aalisin sa kanila yung kaharian Kung tutuusin, dapat sila yung tagapagtayo ng bahay ng Diyos Sila yung pinagkatiwalaan ng Diyos na itayo yung bahay ng Diyos, yung bayan ng Diyos. Subalit, yung salita ng ating Panginoon, matigas. Aalisin sa inyo at ibibigay sa bansang nagkakabunga. Diba? Inalis sa kanila yan. Yung mga bagay na para sa kanila, na sila dapat yung tatayo ng bahay at ibinigay sa mga nagkakabunga. Ngayon, makikita natin, bahagi ito ng mga bagay na pangyayari ng banal na kasulatan na katotohanan na hindi mo talaga matanggap ng mga ngayon na nagsisitayong saserdote ngayon. Maliwanag ang salita ng Diyos Pinalitan na sila Nang palitan ang kautusan, kailangan palitan. Nang palitan ang mga saserdote, kailangan palitan ng kautusan. Kaya nga sila inalis din ng Diyos Dahil sa hindi karapat-dapat yung ginawa nila Ibinagsak nila yung bayang Israel Pinabayaan nila yung bayang Israel. Kaya nung bumagsak ang bayang Israel,
nagalit sa kanila ang Panginoon. At naglagay ngayon ang Panginoon isang cornerstone o isang batong panulok na walang ibang ating Panginoong Jesucristo. Siya na yung inilagay ngayon. At ang masakit nito, nung inilagay siya, siya pa yung ginawang saserdote, magpakailanman. Kaya yung bahagi nila, wala talaga eh. Kung talagang alim yung banal na kasulatan, pag-aaralan mo, wala nang bahagi yung mga saserdote. Kasi ang saserdote ngayon, hindi na namamatay. Nananatili, magpakailanman. Kaya wala na silang puwang eh. Wala na silang puwang. Lahat nasa ating Panginoong Jesucristo na. Siya na yung magsaserdoteng inilagay ng Diyos na magpakailanman na ginawa ng may sumpa. Samantalang sa kanila, wala sumpa eh. Pero sumpa ang Panginoon, ikaw ay magiging saserdote kung magpakailanman na tumutuwi sa ating Panginoong Kristo. Hindi kayang sirain yun. Hindi kayang palitan yun. Kasi may sumpa yun eh. Kagaya na nangyari sa lumang tipan, di ba? Na hindi kayang alisin o sirain ng kautusan yung binigay na tipan na sumpa kay Jacob na pagpapalain sa iyo, sa iyong bini ang lahat ng mga bansa. Hindi kayang sirain yun. May sumpa yun eh. Ganoon din ang nangyayari sa ating Panginoong Kristo. Yung pagkakalagay ng Diyos sa Kanya, bilang isang saserdote, inilagay na may sumpa. Hindi pwedeng sirain ng kautusan. Hindi pwedeng sirain ng tao. Kaya ang pag-aaralan natin ng Biblia, wala na pala itong mga saserdoteng ito na nagsisipagturo ngayon. Kasi nagalit sa kanilang Panginoon, inalis na sila ng Panginoon. At ang inilagay ng Panginoon, walang iba, yung batong katitisuran, naging batong katitisuran. Bakit naging batong katitisuran? Kagaya na nabanggit kanina, kagaya ng halimbawa ganito. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ako at ang Ama ay iisa, at ang Ama ay suma sa akin. Kaya sabi ng Panginoon, malibang kanin yung aking laman, inumin ang aking dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay, wala hanggan. Ay mga salitang yun, matitigas salitang yun, di ba? Hindi maintindihan ng mga saserdote yun, yung mga salitang yun, mga Hudyo. Kaya anong nangyayari sa kanila, natitisod sila nung sabihin ng ating Panginoong Kristo, at Diyos ay nasa akin, ang Ama ay nasa akin, at ako'y nasa Ama. Ay ano sa kaisipan nila, nakikipantay sa Diyos ng taon to. Hindi siya Diyos to. Ganun naging kaisipan nila eh. Kaya sila natisod doon sa salita ng ating Panginoong Kristo. Di ba? Dahil sa ganung mga salita. Kasi nga, hindi nila napagkilala yung inilagay ng Diyos na dapat nilang sampalatayanan. Kasi kung nakilala nila ang ating Panginoong Kristo, ba? Edi, kaya lang, hindi natin alam ang plano ng Diyos eh. Nasusulat kasi yan eh. Mga titisod eh. 10:29 ng ano. Yung mga natitisod, kapahamakan, sa kanila yung sinasabi. 10:29. Proverb, ang daan ng Panginoon, katibayan sa matuwid. Kaya nga, yung daan ng Panginoon, katibayan yan sa mga matuwid, yung sumusunod. Yung lumalakad doon sa daan ng Panginoon sa kautusan, kalakasan yan sa mga nagsisilakad. Pero sabi dito, ngunit kapahamakan sa mga manggagawa ng kasamaan. Pero doon sa mga gumagawa ng kasamaan, yung daan ng Panginoon, kapahamakan sa kanila yan. Kapahamakan. Kaya nga nagbigay ang talinagang ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga pangangaral. Kasi itong pag-aaral natin ngayon, nabanggit lang na halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa chapter 21 ng Matthew, may ibigay siyang halimbawa bago sinambit niya yung mga bagay na ito. Natungkulan niya yung mga saserdote at mga parisiyo. Pinatutungkulan ng ating Panginoong Jesucristo. Aalisin sa inyo at ibibigay sa iba. Di ba? Doon sa bansang nagkakabunga. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, tatawagin kong bayan ang dating hindi ko bayan. Tatawagin kong anak ang dating hindi ko dating anak. At ako'y kanilang magiging Diyos. Na walang ibang tinutukoy, mga hintil. Yung mga hintil. Na dito raw luluwalhatiin ng Panginoon sa dakong silanganan. Sa mga hintil. Kaya nga, papansin ninyo, hintil talaga ang nagbigay ng malaking pagpupuri sa Panginoon kasi hanggang Israel hanggang ngayon hindi tinatanggap ng ating Panginoong Kristo. Nagiging katitisuran pa sa kanila ang ating Panginoong Kristo. Pero yung bilangin mo yung bansa ngayon, mga hintil, naroon ang pangalan ng ating Panginoon, pinupuri.
Sa Pilipinas lang bagamat hindi natin kaano, pero pinupuri ang ating Panginoong Kristo sa bansang ito. Magandang umaga po at salamat sa Panginoon. Salamat sa mga salitang mabiyaya na inihatid sa atin ng ating ensayero sa umagang to. Napasalamat din po tayo sa mga nakatunghay sa umagang ito sa online. Ganun sa bawat isa sa atin. Isang magandang umaga. Dadagdag na lang siguro tayong kaunti dito sa ating napag-aralan. Malawak yung pagkakabanggit ng ating kapatid na Olivera. Dito sa ating pinag-aaralan sa unang Pedro sa 2. Babasahin ko muli yung ating aralin. Dos 6 hanggang 8. Sabi rito, sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito aking nilalagay sa Sion ang isang batong panulok na Pangulo, hirang, mahalaga, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapaya. Sa inyong ang nananampalataya, siya'y mahalaga, datapwat sa hindi nananampalataya. Ang batong itinakwil ng nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo ng panulok, at batong katitisuran at bato ng pangbuwal, sapagkat sila ay natitisod sa salita, palibas ay mga suwail na dito'y rin naman sila itinalaga. Purihin po Panginoon. Ito walang ibang tinutukoy dito yung ating Panginoon Kristo na tinatawag na batong panulok, na cornerstone. At yung ating amang katastasan, yun ang tinatawag na malaking bato na bangit na kanina. Ngayon, yung talakay natin yung batong panulok na iniligay ng Panginoon. Kasi nga sa unang yung unang tipan ay binigay kay Moises ng Diyos, yung mga taga-Israel ang napili ro na mananampalataya, mga bansang Israel lang. At hindi po tayo sa kabilang doon sa bansang Israel, kaya tayo walang Diyos ng panahon na yun. Iba-iba ang Diyos natin, Diyos. Kaya nga, itong ating bansa, diba? Walang walang kinikilalang Diyos to. Nung dumating lang ang mga Kastila sa nagkaroon ng pananampalataya, doon tayo sa Katoliko, dinala tayo. Kaya yung tao dito sa ating sa bansang Pilipinas, namulat doon sa pananampalataya ng Kristyanismo, ng Katoliko. At kaya nga nagkaroon ng ang Panginoon na iniligay yung kasi nga yung unang tipan na iniligay ng Panginoon, hindi ito nagkaroon ng kasakdalan dahil sa pagkulang ng mga namumuno rin mga saserdote na itinalaga ng Panginoon. Kaya inilagay itong Kristo na siyang magbibigay ng kasakdalan. Alam po natin na hindi tayo aaring ganap doon sa pananampalataya sa kautusan. Kaya si Kristo yung nilagay na dakilang saserdote, kailanman. Hindi na maghahandog ng lagi araw-araw yung mga saserdote nun. Isang handog lang ng ating Panginoon Kristo yung ginawa niya. Nagkaroon ng katubusan yung mga tao, Israel man o mga Hintil, lahat ng mga bansa na sumampalataya sa kanyang pangalan, magkakaroon ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Yun po yung rit sa pinag-aralan natin, na alam po natin na
Yung mga Israeli, anong mga hinahanap niyan iba eh. Dito sa aklat ng sa unang Korinto sa 1, umpisa natin sa 1, ano ang tungkol sa pagkakabanggit sa kanila. Sa 1:24 sabi rito, ngunit sa kanila na mga tinawag, maging sa mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. No? Sila kasi yung mga Hudyo, ano ang hinahanap nito? Sa 22. Ang mga Hudyo nga ay nagsisingi ng mga tanda at ang mga Grego ay nagsisihanap ng karunungan. No? Datapot 23. Datapot ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. No? Ayun yung inaano sa atin, ang palagay nila sa ating Panginoon Kristo. Kaya yung taga-Israel na bumagsak ito, no, sa kanilang pananampalataya, nabuwal, no, nagkaroon ng kagamutan to sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya ibinigay yung ikalawang tipan. Sabi sa 8:7 ng Hebreo, kung hindi nagkaroon ng kakulangan, sabi rito. 8:7, sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana hinanap ng pangangailangan ang ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pagtipan sa sangbayan ni Israel at sa sangbayan ni Huda. Hindi ayon sa tipang aking ipinagkatipan sa kanilang mga magulang. Nang araw na sila'y aking tangnan sa kamay, upang sila'y iatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi na natili sa aking tipan, at aking silang pinabayaan, sinabi ng Panginoon. Ilalagay sa ating puso na, hindi doon na sa titik ng bato, yung kautusan ni Kristo. Kaya nagkaroon ng yung pananampalataya ng bawat isa, nagkaroon ng kasakdalan, hindi tulad ng kautusan ng Moises, no? Yung kasi tingin ko yung pagsalangsang sa kautusan sabi sa Galatia. Pero yung kautusan, yun ang naghatid sa ating Panginoon Kristo para sa ating sampalatayan. Sabi rito sa aklat ng Galatia, sa 3 ng Galatia sa 19, sabi rito, ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Idinagdag dahil sa mga pagsalangsang hanggang sa pumarito ang binhi, yung binabanggit dito sa ang ating Panginoon Kristo, na siyang pinangakuan. Ito'y iniutos sa pamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Tuloy natin, 20. Ngayon, ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng isa. Datapot ang Diyos ay isa. Ang kautusan nga baga ay laban sa mga pangako, yung kautusan ng Moises ng Diyos. Huwag nawang mangyari, sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautusang may kapangyarihan magbigay buhay, tunay ngang ang katwiran sana ay naging dahil sa kautusan. Datapot kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasulatan, upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo
ay maibigay sa mga nagsisampalataya. Ngunit bago dumating ang pananampalataya ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. Nakukulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag pagkatapos. No? 24. Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo sa atin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo aring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Ayun po yung yung kautusan, tagapagturo sa atin. Hindi naman natin binabaliwala yung kautusan eh. Kaya nga lang yung kautusan kasi ni Kristo, laging doon tayo magiging sagdal eh. Doon ang kasagdalan. Di ba? Sabi sa gawa, sa aklat ng gawa. Sa 11. Yata eh. Sa 13 ng gawa sa balik sa aklat ng 13:19, at sa pamamagitan niya ang bawat nanampalataya si Kristo, no, yung pananampalataya kay Kristo ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Nasa mga ito'y hindi kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses. No? Kaya yung anong pananampalatayang doon sa kautusan, no, naging sa kanila yung pananampalatayang ito. Kaya nga Hebrews 7:12, nung alisin yung sa pagkasasaduti, kasamang inalis yung mga ano ba nabang ito? Pinanggit na ito kanina ni Oliver. Sapagkat ng palitan ang pagkasasaduti ay kinakailangang palitan naman ang kautusan. No? Kaya nga inalis na talaga yan mga sasaduting yan eh. Hanggang ngayon umiiral pa rin eh. Kasi merong ibang mga pakinabang na nangyayari. Hindi natin babanggitin kung mga anong yun. At doon sa mga ang rito sa yung si Kristo, no, na sa kanilang hindi nananampalataya, kapahamakan sa pagkabuwal, no, at katisuran yung mga nangyayari, di ba, sa Israel puro katisuran nangyayari sa kanila. Inaano yung kanyang mga gawa, no, nagpapagaling ng Sabat, no, na si Kristo ron, yung mga saserdote. Pero ang anong paliwanag yan, si Kristo kasi yung Panginoon ng Sabat eh. Gawin niya yung mga bagay na ito. Siya ang yung kautusan kasi, siya ang kinauuhan si Kristo eh. Siya yung Panginoon ng Sabat. Kaya gawin man niya yung mga bagay na ito, siya pa rin talaga yung Panginoon na susunod. Mahuling sa araw ng Sabat, di ba, nagpapagaling siya. Ayun ang kinatusuran ng mga saserdote. Kaya sa kanila, karamihan sa kanila hindi sumampalataya eh. Yung mga yung bansang Israel hanggang sa ngayon, patuloy sila na tinatawag ng Diyos para magkaroon ng buhay. Kaya nga yung unang inano ng yung mga apostol, di ba? Sila yung unang pinuntuhan talaga
yung mga tupang naliligaw, no? Pero anong sabi nung pustol ng tanggihan sila? Ah, kung ayaw paparoon kami sa mga intel. Kaya nagkaroon ng ano yung puwang yung bansang Israel. Lahat ng mga bansa na sumampalataya sa ating Panginoon Kristo. Excuse me po. Tutuloy lang muna ko. Yes, no. Ano pa yung kinano ng mga Hudyo, di ba? Sa binagit kanina ni Oliver kanina yung kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang gan. Hindi na nila naintindihan. Parang mga spiritual yung mga binabanggit ng ating Panginoon Kristo. Kung sino sasampalataya sa kanya, no, magkakaroon ng buhay na walang gan. Sabi pa ng mga Hudyo sa kanya, yung Siwan, yung dumating Siwan Bautista, isang binabanggit dito, manginginom, mata. Iba na rito dito. Si Kristo, inano nila na naganda lang siya ng di ba, nung gumawa ng alak doon sa isang kasalan doon sa lugar ng Kana. Yun na pag kagad siya ron na manginginom at matakaw sa alak. Kay Juan Bautista naman, ng mga Hudyo, binabanggit sa kanya na may sa demonyo si Juan Bautista. Kaya yung mga sa kanila pinukol ng mga taga-Israel, yung mga Hudyo. Hindi naman Diyos, anak ng Diyos, nakikitulad sa Diyos, no? Ayun ang nila sa yung pagkatisod sa ating Panginoon Kristo. Saan magmumula ang Kristo? Sa Galilea, walang binabanggit sa kautusan na sa Galilea o galing ang Kristo, kundi sa Jerusalem, no? Sa Nazaret na bansa. Alam natin na talagang iniligaw ng Panginoon, no? Yung bansang Israel. Ito ang hula ni Isaias sa kanila. Sila'y binulag talaga upang makakita. Sabi rito sa si Isaias ang may nito Hinango ko na lang dito sa aklat ng Juan. Sa 12:40 sabi rito, binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang mga puso. Baka sila ay makakita ng kanilang mga mata at mga kaunawa ng kanilang puso at mga balik loob at sila ay mapagaling ko. No? Ganun po yung doon sa mga matigas ang puso, no, na ayaw sumampalataya, lalo pinagsasalita, no, ng Panginoon. Ganun ang inaano sa kanila. Lalo mga talinghaga ang binibigay sa kanila para lalong hindi maunawaan. Ganun po ang kalagayan nun sa mga hindi nagpapahalaga sa ating Panginoon Kristo, yung pananampalataya. Ayun po yung rito sa nilalaman ng ating aralin. Wala na akong mabanggit kasi na rin yung kanina na halos maano na rin yung aralin. Kaya ngayon pag natin sa Panginoon, no, lalo tayong mangapit dun sa pananampalataya. Kasi siya talaga yung tunay na kaligtasan. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na dapat ating sampalatayan, kundi yung pangalan ng ating Panginoon Kristo. Walang iba Marami dyan na nagpapanggap, no, ginagamit yung pangalang Kristo. Alam po natin na maraming
sa panahon ito na lumabas ng mga bulan. Kasi hula naman talaga yan eh. Sa ating Panginoon Kristo na maglilitaw ang Kristo, no? Bula ang Kristo. Siguro, ibibigay ko na sa MC. Hindi ko, ano na, yung pagpapayag na. Bigyan mo lang kay Froilan. Froilan, tuloy mo na lang. Wala mo sabi. Si Rafa. Sorry. Si Rafa yun. Sa ating pag-aaral, no, kaya nga, ano, naputol eh. Naputol. Pasensya na. Naputol. Kapuputol lang. No, sa atin na isang napakahalaga na sumampalataya sa ating Panginoon. At ipinakita sa ating pag-aaral yung talagang sariling kanya na sinasabi, yung kapwa niya, dapat sila unang-unang sumampalataya. Subalit sa ipinapakita, sila ay natisod, no? Kasi nga, sa tulad sa mga pag-aaral natin, naghahanap sila ng mga katibayan sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Hindi doon nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya itinuturing na tayo, sabi niya, tayo'y dito sa datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkakasacerdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalang yaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. No, tayo ng mga sumampalataya na malayo, no? Malayo tayo sa kanila, mga Hudyo. Ibig sabihin, mga hintil tayo eh. Tayo yung hinirang ng Panginoon upang tayo naman yung magpakita ng kaluwalhatian na katulad na sinasabing isang buhay na bato na sinasabi. Yung pagiging isang saserdote natin. Ito pa sinasabi sa 11, mga minamahal, ipinamamanik ko sa inyo tulad sa mga nangibang bayan at nagsipaglakbay na kayo magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakipaglaban sa kaluluwa. Ito na yung mga ginagawa natin. No? Ito yung hindi katulad sa kanila kasi nahirati sila. Sabi doon sila kanina, doon sa chapter 28, yung mga saserdote nila mahilig sa mamam eh. Sa atin din na yun kasi binabago na tayo eh. Yung pagtatayo ng isang bahay, ibig sabihin itong katawang ito, yung pagtatayo ng isang banal. Na sinasabi, ito yung sa ating pag-aaral sa darating, na sabi sa 28 ng Isaias, ito po, ipapollow up lang natin yung pag-aaral na ito. Sa 28, sa 17, at aking ilalagay ang pinakapising panukat ang katwiran. Ito na yung ilalagay sa atin eh, na hindi napagtanto ng mga Hudyo. Sabi, at pinakabato ng kabanalan. Yun na si Kristo na eh. Pinababandal na tayo, pinababandal yung mabawat saserdote kasi nga tayo bilang mga saserdote na naghahain na tayo ng ating sarili. Kaya kinakailangan na gawin na pinakapatibayan yung isang bato. Walang iba kundi si Kristo rin. Sabi, isang batong subok, sabi rito, pinakabato ang kabanalan at papalisin ng graniso ang kanlungan ng mga kabulaanan. Sa pamamagitan ng graniso, anong graniso? Apoy siya eh.
Ibig sabihin, yung salita rin ng Diyos, yung magpapaalis ng ating mga kabulaanan. So, yung mga kasinungalingan. Kasi kapag ikaw ang saserdoteng tinalaga ng Panginoon, sasabi, ito'y katwiran ng Diyos. Ang mga sinasalita nito, katotohanan. Pero, napansin natin, puro kasinungalingan. Yun nangyari sa mga pagpapahayag ng kasaserdote. No? Sabi sa ilang mga talata, pati suhol. Tumatanggap sila ng suhol. Yan. Tapos, at aapaw ang tubig ng taguang dako. Ayan sinasabi. Yung salita ng Panginoon lahat yun. Yun ang magpapalinis. Kailangan sa pagtatayo ng bahay, ipinapakita, kailangan siyang may mga kagamitan upang mapatayo ng isang maayos at tumpak kung saan ilalagay yung pundasyon. Kaya nangangailangan sila ng pising panukat. Kailangan nasa eskwela siya, mga kapatid eh. Nasa eskwela siya at tamang-tama kung saan mo ilalagay yung pundasyon niya. Walang ibang mailalagay ng pundasyon kundi si Kristo. No? Wala isa mang sa mga saserdote na karapat-dapat. Walang iba kundi si Kristo lamang ang pundasyon. Na sinasabi na Apostol Pablo na sa chapter 3 ng unang Korinto na nakalagay na. Nakalagay na siya eh. Kaya hindi na kailangan magkaroon pa ng pundasyon. Di ba? Sa 12, datapat ko ang sinumang magtatayo sa ibabaw ng pinakasasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahalagang bato, kahoy ito yung dami, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag. Sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamagitan ng apoy, inahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung ang gawa ng sinuman ay manatili sa kanyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya ay tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya. Depende kasi sa pananampalataya. Sa ating nakikita, depende yun sa mga katwiran, yung taling panukat na dapat. Ibig sabihin yung ebanghelyo. Ebanghelyo dapat nga maging sukatan ng pananampalataya. Pero hindi sumampalataya doon yung ang mga Hudyo eh. Kasi sabi hanggang ngayon hindi sila sumampalataya. Na ang sumampalataya, yun lamang na sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At sino pa? Una-una yung mga pinalapit ng Diyos. Sabi naman sa awit, sa 25 ng awit, sa verse 8, mabuti at matuwid ang Panginoon. Kanyang tuturuan niya ang mga makasalanan sa daan. Yun ang unang ipinakita ng Panginoon eh. Kasi yung sinasabi nilang mga makasalanan ng mga panahong yon, magtataka ka, sila muna yung unang naliwanagan eh. Hindi ito yung mga tinuturing na banal. No, sa bawat pagpapahayag ng ating Panginoon ng unang panahong yon, puro sila talinghaga. Talinghaga siya na hindi maunawaan ng mga saserdote. Kaya siya ay naging panulok sa ikabubuwal ng mga saserdote. Dahil sa kanyang mga pagpapahayag. Napatungkol naman sa kanila. Ang dami mong magpapaliwanag yan eh. Na merong isang magsasaka. Diba? Ang dami mga paliwanag ganyan. Na inutusan ng Panginoon na kunin na yung mga bunga ng mga tinanim nila. Anong ginawa nila? Diba? Pinatay. Ang bawat sinusugot, pinapatay nila eh. Hanggang sa uli, ang ating Panginoon, ganun din ang ginawa nila. Yun yung mga talinghaga na hindi nanawaan ng Panginoon. Pero, ang isa, sa pinakamahalaga doon, yung mga makasalanan na dapat parusahan na, nasa sisidlan na ng galit ng Panginoon sana eh. Pero dahil doon sa awa ng Panginoon, yung sisidlan ng galit, naging sisidlan ng kaawaan at kahabagan. At yun, dahil doon, sa cornerstone na ito.
yung ating Panginoon na tayo na makasalanan, hindi na tinignan yung ating pagkakasala. Katulad din ng ginawa doon kay Apostol Pablo. Kung bakit nagawa niya mga bagay na yun, noong mga panahon yun, na siya'y panatiko sa mga kasakautusan eh. Kung susuriin mo, siya'y saserdote ng mga saserdote, parseyo ng parseyo. Kung sa kautusan man lang, banal siya. Na dapat sana, parusahan na sana eh. Doon lang sa pag-usig sa mga iglesia ng Diyos nung araw, dapat doon lang pinatay na siya eh. Pero siya ang naging susi, no, sa pagpapahayag ng pananampalataya sa ating mga Hintil. No? Dahil sa pananampalataya niya, saan? Doon sa batong panulok. Siya mismo, agad-agad, nang siya makakita, agad-agad pinangaral niya yung batong panulok. Na sinasabi sa, ulit na lang talata, sa bagay na banggit na to, sa Roma. Okay, nabanggit na rin to. Ano ang ating sasabihin? Na ang mga Hintil na hindi nagsunod sa katwiran ay nagkamit ng katwiran sa makatibagay ng katwiran ng pananampalataya. Datapwat ang Israel sa pagkasunod sa kautusan ng katwiran ay hindi umabot sa kautusan iyon. Bakit? Sapagkat hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi nang ayon sa mga gawa sila nangatiso sa batong katitsuran, gaya ng nasulat. Narito ilalagay ko sa Siyon ang isang batong katitsuran at batong pangbuwal at ang sumasampataya sa kanya ay hindi mapapaya. Natupad po ito nung panahon ng ating Panginoong Kristo. Puri po ang Panginoon. Magandang umaga po.